10 mga kakaibang bagay na natuklasan sa bundok. Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming mga bagay ang maaari mong makita kapag pumupunta ka sa bundok tulad na lamang ng mga puno, mababangis na hayop at marami pang iba. Ngunit ang hindi natin alam ay marami pa palang mga bagay ang natuklasan sa bundok na tiyak na mapapaisip ka kung paano napunta ang bagay na ito doon. Bakit kaya ito nasa bundok? Kaya naman sa video na ito ay tutuklasin natin kung ano-ano nga ba ang 10 mga kakaibang bagay na natuklasan sa bundok. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1. Clear Lake High Tatras Mountains. Ang Clear Lake sa High Tatras Mountains ay isang napakagandang lugar sa Central Europe. Matatagpuan ito sa boundary ng Slovakia at Poland. Kilala ang Clear Lake o Čisté pleso sa Slovak dahil sa sobrang linaw ng tubig nito. Ang High Tatras Mountains ay bahagi ng Carpathian Mountain Range. Dito makikita ang matatarik na bundok, malalalim na valley at maraming lawa, kabilang na ang Clear Lake. Ang Clear Lake ay nasa taas na halos 1,700 meters, kaya malamig ang tubig nito buong taon. At ang mga taong naliligo o naglalakad sa paligid ay nakakaramdam ng kakaibang lamig. Bukod sa kagandahan, ay mayaman din ang Clear Lake sa iba't ibang halaman at hayop. Sa paligid ng lawa ay makikita ang mga bears, deers at iba't ibang uri ng ibon. Ang malinaw na tubig ay nagpapakita ng mga isda at iba pang hayop na lumalangoy dito. Gayun din, sikat din dito ang hiking. May mga daan para sa mga beginners at experts. Ang ilan sa mga pinakasikat na daan ay papunta sa tuktok ng Risi at Krivan. Mula rito ay makikita ang napakagandang view ng buong lugar. At para naman sa mga naghahanap ng tahimik at payapang lugar, ang Clear Lake ay perfect para sa inyo. Ang malamig na hangin at katahimikan ay nagbibigay ng kapayapaan. Maraming tao ang bumabalik dito taon-taon para maranasan ang kagandahan at katahimikan ng lugar. Subalit, kahit maganda ang Clear Lake, ay kailangan itong pangalagaan. Ang mga local authorities at environmental groups ay nagtutulungan para mapanatili ang kalinisan at kagandahan ng lawa. Ang mga bisita ay pinapayuhan na sumunod sa mga patakaran para maprotektahan ang lugar para sa mga susunod na henerasyon. Sa kabilang banda, ang Clear Lake sa High Tatras Mountains ay hindi lang isang destinasyon, kundi isa ding simbolo ng kagandahan ng kalikasan. Number 2. Mont Blanc Jewels. Noong 2013 ay isang batang French mountaineer ang nakakita ng kayamanan habang umaakyat sa Mont Blanc, ang pinakamataas na bundok sa Europe na nasa pagitan ng France at Italy. Sa gitna ng malamig at mabatong lugar ay nakita niya ang isang maliit na kahon na puno ng mga alahas. Parang nanggaling ito sa isang lumang kwento tungkol sa kayamanan na may halong misteryo at kasaysayan. Sa loob ng kahon ay may mga emerald, ruby at sapphire. Sabi ng mga eksperto, ang halaga ng mga alahas na ito ay abot sa 246,000 euros. Ang mga bato ay nakabalot ng maayos at parang hindi naapektuhan ng panahon kahit matagal na itong nakabaon sa yelo. Marami ang nag-isip kung saan galing ang mga alahas. Ngunit matapos ang masusing pagsisiyasat, ay nalaman na galing ang mga ito sa isa sa 2 Indian airplane na bumagsak sa Mont Blanc noong 1950 at 1966. Ang unang aksidente ay noong 1950 kung saan isang Air India flight ang bumangga sa bundok at lahat ng sakay nito ay namatay. At ang ikalawang aksidente naman ay noong 1966 kung saan isa pang Air India flight ay bumagsak din sa parehong lugar at lahat ng sakay nito ay namatay rin. Pero ang mga alahas ay pinaniniwalaang mula sa aksidente noong 1966 na kilala bilang Kanchenjunga flight. Ang eroplano ay papunta sana sa Geneva mula sa Bombay at may sakay na maraming pasahero at kargamento kasama na ang mga alahas na ito. At sa loob ng maraming taon ay natabunan ng yelo at snow ang mga alahas sa mataas na bahagi ng Mont Blanc. Samantala, kahit na malaki ang halaga ng mga alahas, ay ipinakita ng batang mountaineer ang kanyang katapatan. Inireport niya ang kanyang nakita sa mga local authorities at ibinigay ang mga alahas sa pulis. Sa ilalim ng batas ng France, ang nakakita ng kayamanan ay may karapatan sa kalahati ng halaga nito.
habang ang natitirang bahagi ay dapat ibalik sa may-ari o mga tagapagmana nito. Nagsikap ang pamahalaan ng France na hanapin ang mga tagapagmana ng mga biktima ng aksidente upang maibalik sa kanila ang mga alahas. Number 3. Dyatlov Pass Hikers. Ang Dyatlov Pass incident ay isang misteryosong pangyayari na naganap noong February 2, 1959. 9 na hikers na pinamumunuan ni Igor Dyatlov ang natagpuang patay sa Ural Mountains ng Russia. Ang grupo ay binubuo ng 8 lalaki at 2 babae, karamihan ay mga estudyante ng Ural Polytechnical Institute. Plano nilang mag-hiking at mag-ski sa Gora Otorten, pero ang kanilang biyahe ay nauwi sa trahedya. Matapos ang ilang araw na walang balita mula sa grupo, ay nagdesisyon ng kanilang mga kaibigan at pamilya na magsagawa ng search and rescue mission. At noon ngang February 26 ay natagpuan ang kanilang kampo sa isang slope ng Kholat Shakhl. Agad namang napansin ng mga rescuers na kakaiba ang naganap sa kampo. Ang tent nila ay punit at bukas mula sa loob na para bang nagmadali silang lumabas. Ang mga bakas ng paa ay nagpakita na umalis ang mga hikers na walang sapat na damit o sapatos sa gitna ng sobrang lamig na panahon. Ang unang 5 bangkay ay natagpuan sa iba't ibang lugar. 2 sa kanila na sina Yuri Krivonishenko at Yuri Doroshenko ay natagpuan malapit sa gilid ng kagubatan. Halos wala silang suot at may mga paso sa kamay na parang nagtangkang magtayo ng maliit na apoy, habang sina Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova at Rustem Slobodin naman ay natagpuan na parang pabalik sa kampo pero nawalan ng lakas at namatay dahil sa sobrang lamig. Ngunit makalipas ang 2 buwan noong May, ay natagpuan ang 4 pang katawan sa ilalim ng 3 meters ng snow sa isang hukay sa kagubatan. Ang kanilang mga kalagayan ay mas kakaiba at mas nakakagulat. Si Nikolai Thibault Brignolel ay may malaking pinsala sa ulo, habang sina Alexander Kolevatov at Lyudmila Dubinina naman ay may matitinding pinsala sa dibdib. Sabi ng forensic expert, ang lakas ng impact na nagdulot ng kanilang mga pinsala ay maaaring dahil sa isang matinding car crash. Si Lyudmila Dubinina ay nawawalan ng dila, mga mata at ilang bahagi ng kanyang mukha. Sa kabilang banda, ang official investigation ay nagsasabi na ang kanilang kamatayan ay dahil sa isang malakas na natural force na hindi maipaliwanag. Maraming teorya ang lumabas sa paglipas ng mga taon, kasama na ang avalanche, military tests at Yeti attacks. Pero wala sa mga teoryang ito ang napatunayan at may sapat na ebidensya. Number 4. Weird nanostructures. Sa mga nakalipas na taon ay isang kakaibang discovery ang nagbigay ng bagong pag-aaral sa larangan ng science, at ito ay ang pagkakatuklas ng mga weird nanostructures sa kabundukan. Ang mga nanostructures na ito, na tinatawag na nanoquasicrystals, ay natagpuan sa isang malayong bahagi ng Koryak Mountains sa Russia noong 2009. Ang mga material na ito ay may natatanging arrangements ng mga atom na hindi karaniwang nakikita sa mga crystals. Sa halip na magkaroon ng paulit-ulit na pattern, ang mga ito ay nagpapakita ng irregular arrangements. Ang ganitong uri ng symmetry na tinatawag na quasi-crystalline symmetry ay dating iniisip na imposible ayon sa mga law of crystallography. Samantala, isa sa mga pinakakapansin-pansing katangian ng mga nano-quasi-crystals ay ang kanilang sobrang tigas at tibay kahit mainit. Ang mga ito ay hindi natutunaw kahit sa napakataas na temperature na nagbibigay sa kanila ng function sa mga industriya na nangangailangan ng matinding init. Bukod dito, ang kanilang natatanging optical properties ay maaaring gamitin sa paggawa ng mga advanced materials para sa technology at medicine. Karagdagan pa, ang pagkakatuklas ng mga weird nanostructures na ito ay nagbigay rin ng bagong teorya hinggil sa pinagmulan ng mga ito. Ang mga nano-quasicrystals ay maaaring nabuo sa matinding kondisyon sa kalawakan bago napunta sa Earth bilang bahagi ng isang meteorite. Ito ay nagpapakita na ang ilang mga material sa ating planeta ay maaaring nagmula sa labas ng ating solar system.
Ang patuloy na pag-aaral sa mga nano-quasicrystals ay nagbibigay ng maraming tanong tulad na lamang ng kung paano sila nabuo. Anong mga proseso ang nagdala sa kanila dito sa Earth? At paano natin magagamit ang kanilang mga natatanging katangian? Ang mga katanungang ito ay nagbubukas ng mga bagong pag-aaral na may kaugnayan sa material science at astrophysics. Gayun din, ang pagkakatuklas ng mga weird nanostructures na ito ay nagbigay ng bagong pananaw sa ating pag-unawa sa kalikasan ng material at ang kanilang papel sa evolution ng ating planeta. Number 5. Baigong Pipes. Ang Baigong Pipes ay tumutukoy sa mga misteryosong tubo na natagpuan sa Baigong Mountain malapit sa bayan ng Dilingha sa Qinghai Province, China. Ang mga tubo ay gawa sa metal at matatagpuan sa loob ng mga kuweba ng bundok. Mayroon ding mga tubo na umaabot sa kalapit na lawa. Maraming eksperto ang nagtataka kung paano at bakit ginawa ang mga ito. Ang mga pagsusuri sa Baigong Pipes ay nagpakita na gawa ito sa mga materials na hindi karaniwang ginagamit noong sinaunang panahon. Kabilang dito ang mataas na percent ng silicon dioxide at calcium oxide at pati na rin ang 8% metal na hindi pa natutukoy. Ipinapakita nito na maaaring mas advance ang technology ng mga gumawa nito kaysa sa inaakala natin. Bukod dito, ang location din ng Baigong Pipes ay dagdag sa kanilang misteryo. Ang mga tubo ay natagpuan sa isang malayong lugar ng China, malayo sa mga kilalang ancient civilizations. Ang Baigong Mountain ay isang desyertong lugar na may matataas na bundok at low humidity. Hindi karaniwang tinitirhan ng mga tao ang lugar na ito noong sinaunang panahon. Ang mga kuweba kung saan natagpuan ang mga tubo ay halos hindi maaabot, kaya maaaring sinadyang itago o protektahan ang mga ito. Kaugnay pa nito, maraming teorya tungkol sa pinagmulan ng Baigong Pipes. Isang teorya ay nagsasabing ang mga tubo ay bahagi ng isang sinaunang irrigation system o water supply. Ang kanilang disenyo ay nagpapakita na maaari silang ginamit upang magdala ng tubig mula sa kalapit na lawa patungo sa isang hindi kilalang lugar. Karagdagan pa rito, isa pang teorya ay nagsasabi na ang Baigong Pipes ay mga labi ng isang sinaunang advanced civilization na nawala na sa kasaysayan. Ang mga taga-suporta ng teoryang ito ay naniniwala na ang mga tubo ay maaaring bahagi ng isang mas malaking technological system na nagbigay daan sa mga sinaunang tao na gumawa ng mga bagay na posible lang sa modern technology. Bagaman kaakit-akit ang ideya tungkol sa isang nawawalang advanced civilization, ito rin ay batay sa haka-haka at kulang sa matibay na ebidensya. Subalit, ang pinakakontrobersyal na teorya tungkol sa Baigong Pipes ay ang ideya na sila ay gawa ng mga alien. Ayon sa teoryang ito, ang mga tubo ay maaaring bahagi ng isang alien technology na naiwan sa mundo libu-libong taon na ang nakalipas. Ang mga taga-suporta ng teoryang ito ay naniniwala na ang mataas na level ng technological abilities na kinakailangan upang lumikha ng mga tubo at pati na rin ang kanilang kakaibang location ay mga palatandaan na sila ay hindi gawa ng tao. Number 6. Bodies. Maraming taon na ang lumipas ngunit marami ring kwento ang lumabas tungkol sa mga katawan na natagpuan sa kabundukan. Ang mga kwentong ito ay hindi lang nagdudulot ng takot kundi nagiging bahagi rin ng alamat ng mga lugar na ito. Ang mga katawan ay mula sa iba't ibang dahilan ng pagkamatay, gaya ng aksidente sa pag-akyat, krimen o natural na sanhi. Kaugnay nito, isa sa mga kilalang kaso ay ang Dyatlov Pass Incident noong 1959 sa Ural Mountains ng Russia. Isang grupo na kinabibilangan ng nin na mga skiers ang natagpuang patay sa kakaibang kondisyon. Ang kanilang mga katawan ay may kakaibang mga sugat tulad ng bali sa tadyang, basag na bungo, at ang ilan ay nawalan ng mga mata at dila. Gayon din naman ang Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa mundo, ay kilala rin bilang graveyard in the sky. Maraming mga climbers ang namamatay tuwing sinusubukang marating ang tuktok nito. Dahil sa taas at hirap ng pag-akyat, ay mahirap din ang pag-rescue at pagkuha ng mga katawan. Karamihan sa mga namatay ay nananatili sa bundok. At ang ilan sa mga kilalang katawan dito ay sina George Mallory at Andrew Irvine.
na nawala noong 1924. Natagpuan ang katawan ni Mallory noong 1999, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin tiyak kung nakarating sila sa tuktok bago mamatay. Samantala, noong 1972 naman ay isang eroplano na may sakay na rugby team mula Uruguay ang bumagsak sa Andes Mountains. Ang mga nakaligtas ay nagtago sa bundok sa loob ng mahigit 2 buwan bago nailigtas. At upang mabuhay ay kinailangan nilang kumain ng laman ng mga kasama nilang namatay. Bukod dito, sa Japan naman, ang Mount Fuji ay kilala hindi lang bilang iconic na bundok, kundi pati na rin bilang lugar ng mga misteryosong pagkawala at pagkamatay. Maraming hikers ang nawawala o natatagpo ang patay sa bundok na ito. Isang kilalang kaso ay noong 2000 nang natagpuan ang katawan ng batang si Megumi Yokota na nawala noong 1977. Ang kaso ni Megumi ay may kinalaman sa pagkidnap ng mga North Korean agents, ngunit isa lang ito sa maraming katawan na natagpuan sa bundok na nagpapahiwatig ng iba't ibang kwento ng pagkawala at trahedya. Number 7. Human waste. Ang human waste sa kabundukan ay isang malaking problema na nakakaapekto sa kalikasan, kalusugan ng tao at karanasan ng mga bumibisita. Habang dumarami ang mga umaakyat at nagka-camping, lalo na sa mga sikat na bundok tulad ng Mount Everest, ay lumalala rin ang issue na ito. Ang pangunahing dahilan ng pagkalat ng human waste sa kabundukan ay ang kakulangan ng sapat na banyo o palikuran. Maraming umaakyat ang hindi alam o hindi disiplinado sa tamang pagtatapon ng kanilang dumi. Madalas ay iniiwan nila ang kanilang dumi sa mga daanan o malapit sa camp na nagiging sanhi ng water at soil contamination. Ang water contamination ay nagdudulot ng mga sakit tulad ng diarrhea at hepatitis na delikado sa kalusugan ng mga umaakyat at mga lokal na tao. At upang masolusyonan ang problemang ito, ay maraming hakbang ang ginagawa ng mga lokal na pamahalaan at mga environmental groups. Isa na rito ang paglalagay ng mga portable na palikuran at mga lugar para sa pagtatapon ng dumi sa mga pangunahing camping sites. Ang mga grupo tulad ng Leave No Trace at Clean Mountain Can ay nagtuturo sa mga climbers ng tamang paraan ng pagtatapon ng kanilang dumi. Sa Mount Everest halimbawa ay ginagamit ang mga blue bags para sa pag-iimbak ng human waste na dinadala pabalik sa base camp para sa tamang disposisyon. Sa ilang bansa ay may mga batas na nagtatakda ng tamang paraan ng pagtatapon ng waste. Ang mga climbers na hindi sumusunod ay maaring pagmultahin o pagbawalan na muling umakyat. Halimbawa, sa Nepal, ang mga umaakyat sa Mount Everest ay inaatasan na ibalik ang kanilang dumi bilang bahagi ng kanilang responsibilities sa pangangalaga ng kalikasan. Karagdagan pa dito, ang pagpapatupad ng mga hakbang na ito ay mahalaga upang mapanatili ang kalinisan ng mga kabundukan. Ang tamang pag-manage ng human waste ay nakakatulong din sa kalikasan at nagpapabuti sa karanasan ng mga climbers at nagka-camping. Ang edukasyon at awareness sa tamang paraan ng pagtatapon ng waste ay dapat maging bahagi ng paghahanda ng bawat climbers. Number 8. Garbage. Ang problema tungkol sa basura sa kabundukan ay patuloy na lumalala. Ang basura ay hindi lang nakakasira sa kagandahan ng kalikasan, kundi pati sa mga hayop at halaman. Maraming ulat mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagpapakita ng tambak ng basura sa mga sikat na hiking at trekking spots. Kadalasan, ang mga basurang ito ay galing sa mga turista, lokal na residente, at minsan sa mga ilegal na nagtatapon ng basura. Bakit nga ba may basura sa bundok? Maraming tao ang gustong umakyat sa bundok, pero hindi lahat ay marunong magtapon ng basura sa tamang paraan. Marami ang nagiiwan ng plastic bottles, food wrappers, at iba pang kalat. Kadalasan din naman ay walang tamang basurahan sa malalayong lugar, kaya nagkakaroon ng tambak na basura. Bukod dito, may mga illegal logging at mining din na nagiiwan ng mas maraming basura at chemical sa bundok. Ano-ano nga ba ang epekto nito sa kalikasan? Ang mga basurang ito ay nagdudulot ng maraming problema.
Ang mga plastik at iba pang hindi nabubulok na basura ay tumatagal ng daan-daang taon bago mawala. Dahil dito ay nasisira ang mga tahanan ng hayop, nalalason ang mga sapa at ilog, at namamatay ang mga halaman at hayop na nakakain ng basura. Ang mga chemical mula sa basura ay tumatagas sa lupa at tubig, na nagiging mapanganib sa kalusugan ng mga tao sa paligid. Sa kabilang dako ay maraming grupo ang nagtutulungan para malinis ang mga bundok. May mga volunteers na nagsasagawa ng cleanup drives para tanggalin ang mga basura sa hiking trails at camping sites. Ang mga environmental groups ay nagtuturo sa publiko tungkol sa tamang pagtatapon ng basura at pangangalaga sa kalikasan. May mga hakbang na rin ang gobyerno at local authorities para ipatupad ang mahigpit na batas laban sa illegal dumping at maglagay ng tamang basurahan sa mga tourist spots. Subalit, ang solusyon sa problema ng basura sa mga bundok ay nakasalalay sa lahat. Dapat maging responsible ang bawat isa sa kanilang kalat. Ang mga umaakyat sa bundok ay hinihikayat na sundin ang Leave No Trace Principles. Ibig sabihin, kung ano ang dinala mo sa bundok ay dapat mo ring ibaba. Number 9. Wildlife. Ang wildlife sa kabundukan ay napakahalaga sa ating kalikasan. Ang mga bundok ay tahanan ng maraming hayop at halaman. Dahil sa mataas na lugar, malamig na klima at iba-ibang tirahan, ito ay nagiging magandang lugar para sa mga hayop at halaman na hindi makikita sa ibang lugar. Kaugnay nito, isa sa mga kilalang hayop sa kabundukan ay ang mountain goat. Sila ay magaling umakyat sa matatarik na bato at burol. Ang kanilang mga paa ay may rubber-like pads na nagbibigay ng magandang kapit sa mga bato, kaya sila ay nakakalakad sa matataas na lugar. Makapal din ang kanilang balahibo na nagpoprotekta sa kanila mula sa malamig na klima. Bukod sa mountain goat, ay makikita rin sa kabundukan ang snow leopard. Mahirap makita ang mga ito dahil sa kanilang kulay na halos katulad ng snow at bato. Ang kanilang puti at gray na balahibo ay tumutulong upang makapagtago sila sa paligid. Sila rin ay mabagsik na mga ngaso ng ibang hayop sa kabundukan tulad ng ibex at marmots. Dagdag pa rito, marami ring uri ng ibon ang makikita sa kabundukan. Ang golden eagle ay isa sa pinakamalaking ibon na makikita sa mga bundok. Kilala sila sa kanilang keen eyesight at kakayahang lumipad ng mataas habang naghahanap ng pagkain. Karaniwan din silang gumagawa ng pugad sa matataas na puno o bangin. Maliban sa mga nabanggit, ay makikita rin dito ang red panda. Sila ay matatagpuan sa Eastern Himalayas at sa Southwest China. Ang kanilang cute na itsura ay nagpapahanga sa marami. Kumakain din sila ng bambu, prutas, acorns at iba pang halaman. Ang Andean condor naman ay matatagpuan lamang sa kabundukan ng Andes sa South America. Sila din ay kabilang sa pinakamalalaking ibon sa mundo na may pakpak na umaabot ng halos 10 feet. Kumakain sila ng mga patay na hayop, kaya tumutulong sila sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Sa kabilang banda, ang mga halaman sa kabundukan ay kasing dami rin ng mga hayop. Ang rhododendron na makikita sa Himalayas ay nagbibigay ng magagandang kulay tuwing spring season. Ang mga puno ng pine at fir ay karaniwan din sa mga kagubatan na nagbibigay ng tirahan sa maraming uri ng hayop at insekto. Ngunit sa kabila ng kanilang kagandahan, ang wildlife sa kabundukan ay mayroon ding mga banta. Ang pagbabago ng klima, pagputol ng puno at illegal hunting ay ilan sa mga problema nila. Number 10. Marine fossils. Ang pagkakatuklas ng mga marine fossils sa mga bundok ay nagpapakita ng mga pagbabago sa ating planeta sa loob ng milyon-milyong taon. Ang mga fossil na ito, tulad ng trilobites, ammonites, at mga marine mollusks ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Earth at paggalaw nito. Samantala, ang mga marine fossils na natatagpuan sa mga bundok ay iba't ibang uri ng sinaunang buhay sa dagat. Kabilang dito ang mga trilobites na isa sa mga pinakamatagal na nabuhay na organism sa dagat, at ang mga ammonites na may komplikadong mga shell. Ang iba pang marine fossils tulad ng mga brachiopods at crinoids ay madalas ding makita sa mga sedimentary rocks sa mga bundok.
Ngunit paano nga ba nabuo ang fossil sa bundok? Ang pagkakaroon ng mga marine fossils sa mga bundok ay dahil sa paggalaw ng mga tectonic plates. Ang mga sedimentary rocks kung saan madalas makita ang mga marine fossils ay nabubuo sa ilalim ng dagat mula sa naipong sediment. Sa paglipas ng milyon-milyong taon, ang mga tectonic plates ay gumagalaw at nagtutulak sa mga bahagi ng seafloor pataas na nagiging mga bundok. Ang Himalayas, halimbawa, ay nabuo mula sa banggaan ng Indian Plate at Eurasian Plate na nag-angat ng mga marine sediment sa mataas na lugar. Kaugnay nito, isa sa mga kilalang halimbawa ng marine fossils sa bundok ay ang mga sea lilies o crinoids sa Rocky Mountains ng North America. Ang mga crinoid ay mga echinoderms na may cluster ng mga braso na ginagamit sa pagkuha ng pagkain. Sa Andes Mountains ng South America naman ay natagpuan din ang mga fossil ng ammonites at belemnites na parehong mga mollusk na nanirahan sa dagat milyon-milyong taon na ang nakalipas. Sa kabila nito, ang mga marine fossil sa bundok ay nagpapakita din ng paggalaw ng mga tectonic plates at pagbabago sa klima at kapaligiran ng ating mundo. Ang pagkakaroon ng mga fossils ng tropical marine organisms sa malamig na rehiyon ay nagpapahiwatig ng malalaking pagbabago sa temperature at sea levels sa loob ng mahabang panahon.